sa dakilang Amang Yahawa, at inilagay ang trono at balabal sa paanan ng manlilikhang Ama. Isang biglang paggalang sa Yahawa na siyang lumikha. Ang mga bisita'y dumating na may ekspresyon ng pagkabahala sa kanilang mga mukha. Mga bagay na hindi nila mabigyang linaw, sinikap nilang baguhin ang malungkot na anyo ng mag-asawa sa pagsasalaysay ng mga bagong hiwaga na natuklasan sa paraiso. Ngunit ang mga sugo na walang sapat na oras, kaya ng dati ay nagpaabot ng mga salitang babala. Magsisilabo si Satanas, gagawin ang lahat upang akayin sila na kumain ng bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. At kung papakinggan nila ang tukso, mahuhulog ang buong sangnilikha sa walang hanggang kaguluhan. Ipinagunita ng mga anghel na ang kaharian ay pinakatiwala sa kanila bilang isang banal na deposito sa buhay ng katapatan. Dapat nilang parangalan siya na dahil sa pag-ibig ay nagpakumbaba at naglagay sa sarili sa posisyon ng host ng tao. Dapat manatiling matatag sina Adan at Eva sa harap ng mga pang-akit ng kaaway. Sapagkat kung magtatagumpay sila, Tatatakan nila ang walang hanggang tagumpay ng kaharian ng liwanag at sa pagsasalita ng mga anghel tungkol sa masayang gantimpala na darating matapos ang kanilang pagsubok. Ipinahayag nila ang dakilang plano ng alahaya Yahawa na ilipat ang makalangit na Jerusalem sa lupa. Noon muling isasama sa paraiso, ito'y mananatili magpakailanman. At ang tao na tapat at masunurin sa lumikha ay maghahari magpakailanman sa bundok ng Sayon, sa gitna ng papuri ng mga pangkalahatang hukbo. Ngunit ang lahat ng ito ay nakasalalay sa katapatan ng tao sa harap ng tukso. sapagkat gagawin ng kaaway ang lahat upang agawin ang kaharian. Natakot sina Adan at Eva nang malaman nila ang mga balak ni Satanas. Ngunit naaliw sila ng tiyaking hindi niya magagawang saktan sila o pilitin silang kumain ng ipinagbabawal na bunga. At kung susubukan man niyang takutin sila sa kapangyarihan ng buong hukbo ng walang hanggan ay dadadalo upang sila'y tulungan. Tinapos ng mga sugo ng liwanag ang kanilang misyon, sa maring paalala na dapat silang manatiling mapagbantay. Laging alalahanin ang bigat ng responsibilidad na ipinagkaloob sa kanila. Hindi sila dapat maghiwalay kahit isang sandali, sapagkat nag-iisa ay maaari silang mailigaw. Sinaday na diba napuno ng pasasalamat sa babala ng mga anghel ay nagkakaisa ang tinig sa awit ng
makikinig sa tinig